Tara, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakakilala, alamat dito sa Pilipinas. Isang kwento na simple lang pakinggan, pero wow! Ang bigat at ang lakas ng aral na iniiwan nito sa ating lahat. Oh, naisip nyo na ba to? Bakit nga ba laging sinasabi na ang pinya ay may sandamakmak na mata? Well, halika, alamin natin ang misteryo sa likod ng kwento ng prutas na ito. Okay, so noong unang panahon, sa isang liblib na nayon, dito nakatira ang ating mga bida, isang magina. Dito sa simpleng buhay nila, magsisimula ang isang kwentong hinding-hindi natin makakalimutan. So, kilalanin muna natin sila. Si Aling Rosa, yan ang nanay. Sobrang sipag, sobrang mapagmahal. Tapos, andyan naman ang kaisa-isa niyang anak na si Pinang. Maganda, oo, pero kabaliktaran ng nanay niya. Hay nako, laging may dahilan para hindi kumilos. Ito yung classic line niya. Pag inutusan mong maghugas ng plato, automatic ang sagot, masakit po ang likod ko. Palaging may iniinda, no? Para lang makatakas sa gawain. O paano naman kung pagwawalisin? Ayan na naman siya. Bigla po akong nahilo. Isa na namang excuse para hindi man lang matulungan yung nanay niya. At sa kahit anong iuutos sa kanya, parang laging may biglaang sakit na dumarating. Kaya ang ending, si Aling Rosa na lang palagi ang gumagawa ng lahat habang umaasa pa rin na sana magbago pa tong si Pinang. Pero 'di ba, sa bawat kwento, laging may dumarating na pagsubok. Isang pagsubok na babago sa takbo ng buhay nila. At dito na masusubukan ng husto si Pinang. Hindi ito basta-bastang sakit ha. Sobrang tindi ng lagnat ni Aling Rosa, to the point na talagang nanghina siya at hindi na makatayo. So anong nangyari? Si Pinang, na walang kaalam-alam sa gawaing bahay, ay napilitang akunin ang lahat for the very first time. At dito na natin nakita ang resulta ng katamaran niya. Diyos ko, simpleng paghahanap lang ng gamit, hindi niya magawa. Yung pagsasaing, nasusunog pa. Yung bahay na dati ang ayos-ayos, naging magulo sa ilalim ng pamamahala niya. Kahit pa ginagabayan siya ng nanay niya mula sa higaan. Kahit may sakit, may isang simpleng-simpleng bagay lang na hiniling si Aling Rosa. Isang bagay na hindi niya alam ay magiging simula ng isang pangyayaring babago sa lahat. Pero anong ginawa ni Pinang? Sa halip na hanapin ng maayos, nagpanggap lang siya. Kahit nasa harapan na niya mismo yung sandok, ang lakas ng loob niyang magsinungaling sa nanay niyang hirap na. Dahil sa pagsisinungaling na yan, at sa totoo lang, sa kawalan ng respeto ni Pinang, dito na natin mararating ang pinakadramatikong parte ng kwento. At hindi lang siya nagsinungaling ha, sumagot pa siya ng pabalang. Imagine, sa nanay niyang may sakit, yan ang isasagot niya, puno ng inis at walang-wala talagang pasensya. Dito na napuno si Aling Rosa. Pagod, sakit, sama ng loob, sumabog na siya. At sa tindi ng galit niya, may nabitawan siyang mga salita, isang sumpa, na sigurado akong pinagsisihan niya agad-agad. Pagkasabi ni Aling Rosa noon, may narinig siyang malakas na tunog. Pagtingin niya, wala na. Wala na si Pinang. Naglaho na lang bigla. Grabe, ang lungkot at pagsisisi na naramdaman ni Aling Rosa. Lumipas ang mga araw na wala si Pinang. At sa paghahanap niya, may isang bagay siyang matutuklasan na hindi niya inaasahan. Araw-araw walang tigil sa paghahanap si Aling Rosa. Lumipas ang mga linggo at unti-unti na siyang nawawala ng pag-asa. Hanggang isang araw, may napansin siyang isang kakaibang halaman sa bakuran nila. Isang halaman na hindi niya matandaang itinanim. Dahil sa sobrang lungkot, inalagaan niya ito. Diniligan niya araw-araw na parang ito na yung naging kapalit ng pangungulila niya sa nawawala niyang anak. Lumaki ng lumaki yung halaman at hindi nagtagal, namunga. Pero yung bunga nito, hindi ordinaryo. At dito na magkakaroon ng linaw ang lahat. Yung bunga, bilog. Yung balat, medyo magaspang at kulay dilaw at berde. Pero ang talagang nakakuha ng atensyon ni Aling Rosa ay yung disenyo nito. Parang napapalibutan ng napakaraming mata. At sa isang iglap, parang may nag-click sa isip niya. Bigla niyang naalala yung mga huling-huling salitang binitawan niya sa kanyang anak. At doon na bumuhos ang luha niya. Naging malinaw ang lahat. Ang prutas na iyon ay si Pinang. At dahil sa sobrang pagmamahal at pangungulila, tinawag niya itong pinya bilang alaala sa nawala niyang anak.
So 'di ba, ang kwento ni Pinang ay hindi lang basta tungkol sa kung paano nagkaroon ng pinya. Meron itong walang kupas na aral na sobrang importante para sa ating lahat. Pinapakita nito na pag palagi kang umiiwas sa responsibilidad, sa huli, pagsisisi lang ang aanihin mo. At higit sa lahat, paalala ito sa bigat ng ating mga salita lalo na kapag galit tayo. Isang sandali lang, pwedeng magbago ang lahat. At ito na siguro ang tanong na iniiwan sa atin ng kwento. Hindi lang ito tungkol sa literal na paghahanap ng sandok, di ba? Ito'y tungkol sa pagiging bukas ng ating mga mata para makita talaga yung mga pangangailangan ng mga mahal natin sa buhay bago pa mahuli ang lahat.